Sinasabi yung parang nagalit yata sa iyo nung hearing. Is it President? Yes. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Kasi wala sa ugali ni Presidente yung ganyan. Lalo na kapatid niya. Baka Kuchero, kung titignan nyo nga, si PBBM is very family-oriented. Wala siyang ibang tinutukan kundi pamilya niya, tsaka yung constituents niya. Magsilbi sa role niya, kung siya ay elected na governor, elected senator, elected congressman, he will do his job 100%. Alam nyo mga Kuchero, si Amy Marcos is now in a downward spiral. Kakabangka niya sa dalawang ilog. She found herself caught between a rock and a hard place. Wala eh. Namangka kasi siya sa dalawang ilog. Gusto kasi niyang makuha yung boto ng mga loyalista. At the same time, gusto niyang makuha ang boto ng mga DDS. Hindi po pwede yun. Si Amy Marcos is practically out of the... She excluded herself. Take note ha. Tinanggal niya ang kanyang sarili sa mundo ng mga loyalists. Hindi ko siya tinanggal. Wala akong nagpapaalis sa kanya. Tinanggal niya ang sarili niya. Kaya nga umi-effort siya ngayon nasabihin yung kapatid ko kasi galit sa akin kaya ako umalis. Kung noon, uubra to. Kung noong panahon ni Cory Aquino hanggang kay Rodrigo Duterte, may social media na noon. So medyo nararamdaman na niya yung batikos. Kaya nga kumuha siya ng troll farm. Hanggang panahon ni Pinoy. Yung ganitong drama ni Amy Marcos, lulusot to. Kasi walang babatikos sa kanya. Or kung may babatikos man sa kanya, hindi maririnig ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang yun. Pinag-uusapan din sa balita. Pakinggan natin yung balita. Nagalit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kapatid na si Senadora Amy Marcos dahil sa ipinatawag nitong investigasyon ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa Senadora na gusto man daw makausap sana ang kapatid hindi magawa dahil marami raw kumakarang. Sa inilabas na findings ng komite ng Senadora, nalabag daw ang makakarapatan ng dating Pangulo. Nakatutok si Mav Gonzales. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang. Matagal na. Nakikita ko lang pag public events. Paglilinaw yan ni Senadora Amy Marcos nang tanungin kung nasira ang relasyon nila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa investigasyon ng kanyang komite sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila nakadagdag pa ang hearing na para sa tingin niya ay minasama at ikinagalit ng Pangulo. Hindi aniya niya intensyong maging anti-administration ang pagdinig. Sinasabi yung parang nagalit yata sa iyo nung hearing. Is it President? Yes. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Sa preliminary findings ng hearing, idiniin na walang legal obligation ang Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turn over sa ICC dahil walang red notice at red diffusion lang ang meron mula sa Interpol. Hindi rin biglaan ayon sa report ang pag-aresto dahil bago nito ay minomonitor na ang mga galaw ni Duterte at may mobilization ng mga pulis. May mga pahayag din aniya ang gobyerno kaugnay sa posibleng pag-aresto kung may request ang ICC sa Interpol. Maliwanag para sa komite na nalabag ang mga karapatan ni Duterte dahil inaresto ng walang warrant of arrest mula sa local court o utos na dalhin siya sa abroad. Ayon pa sa komite, ipinagkait kay Duterte ang karapatang mabisita ng pamilya nung inaresto at karapatang mag-apply para sa interim release o pansamantalang paglaya. Dapat may managot sa pangyayari ayon sa Senadora. Mahalaga raw mailabas ang rekomendasyon ng komite, lalo't maaaring may mga susunod na arrest warrant pang i-issue ang ICC. Kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali pag nakailan man maulit. Kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo. Kaugnay naman ang desisyon ng Senadora na kumalas na sa alyansang binuo ng Pangulo. Palagay ko, sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko,
para wag lang nag-aalanganin. Sabi ko, kakalas na lang ako. Nilinaw ni Senator Amy na hindi naman siya sasama sa oposisyon, kundi mananatiling independent candidate. Pero umaasa pa rin daw siya na magkakaayos pa sila ng Pangulo. Lagi naman akong nandito. Wala pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. You're saddened. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi idinetalye ng senadora ang humaharang sa pagitan nilang magkapatid. Sabi naman ng palasyo, On the part of the President, At kung hindi man siya makalapit, kasalanan niya yung tingin niyo hindi siya invited dyan. Kaya nga kaya nga ito yung sagot ng Malacanang Ito yung sagot ng Malacanang dyan sa kanyang birada. Good morning, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction on the recent pronouncement made by Senator Amy Marcos that by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. sana po malaman din po ni Senator Amy Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Tama yan. Especially kung ito po ay magkakaroon ng Involves national encroachment ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Claire. Involved din kasi dyan yung national security. There is a question of national security doon. So, yung constitutional doctrine na yan, executive privilege, is not only rooted on the separation of powers, but also on the protection of national security. So, ang basis po niyan, hindi kailangan malaman ng taong bayan lahat ng impormasyon na pinag-uusapan, take note lahat ng pinag-uusapan sa loob ng miyembro, sa loob ng meeting with the President, sa loob ng opisina ng Presidente. Ang kailangan lang nila malaman is kung ano yung gagawin ng gobyerno para sa kanila. Yan ang kailangan natin malaman. Ano yung gagawin ng gobyerno para sa atin. Pero yung kwentuhan sa loob ng mga meeting na yan, hindi kailangan maging public. Yun po yung executive privilege. It is not withholding information, but it is to avoid panic. It is to maintain national security. Tuloy natin. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. Correct. So magkakaroon po ito na undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapupubliko. Right. Doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na So, mga kotsero, ulitin lang, i-refute lang natin yung sinabi ni Amy Marcos. Hindi ho yun pagtatago. Okay? Hindi ho yun pagtatago. Yun ho ay pagtalima lamang sa legal doctrine ng Constitution. Tuloy na. sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, dun sa rights ni President Duterte, former President Duterte. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. And sana po tignan niya rin po kung ano bang sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. In relation to that, may we get your reaction on Senator Amy officially withdrawing from the Alyansa? Ano po yung naging reaction ni Presidente dito, and what does it say about the relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na sa alyansa dahil sabi niya ay hindi yata pareho ang kanila
kanilang mga adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung hindi niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat ng ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. But ma'am, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma'am, meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw, allegedly ni Presidente, yung investigation niya sa pag-aresto kay Duterte. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Kasi wala sa ugali ni Presidente yung ganyan. Lalo na kapatid niya. Mga kutsero, kung titignan nyo nga, si PBBM is very family-oriented. Wala siyang ibang tinutukan kundi pamilya niya, tsaka yung constituents niya. Magsilbi sa role niya, kung siya ay elected na governor, elected senator, elected congressman, he will do his job 100%. He will also do his job as a family man. Pareho eh. So, imposible po na mag-react si PBBM na, nagtatampo, nakakagalit naman si Amy, etc., etc. I doubt na magagalit si PBBM to the point na aawayin niyo ang kapatid niya. Mainita siguro, pwede. Natural lang naman, tao lang tayo, di ba? Ba't naman yung kapatid ko? Anak naman natin, paklong to kapatid ko, etc., etc. Galit ba si PBBM sa kanya? We don't know. Hintayin natin statement ni PBBM, di naman natin nababasa yung utak niya. What we're sure of, mga kutsero, is that si Amy Marcos is a lost cause. Wala na yun. Amy Marcos is a lost cause. Tuluyan ng nahibang at nabaliw si Amy Marcos. Again, dahil kay Rodrigo Duterte. So may casualty na naman ng pagka-DDS. Nabaliw at nahibang dahil kay Rodrigo Duterte. She's a lost cause. So wag niyo na ho iboto yan.